Thank you, Sister Mylene, and thank you, worship team. But before we start, let us all pray. Heavenly Father, we thank you, Lord, for this wonderful night. Salamat din, Lord, sa pag-open, O Lord, ng aming heart and mind ngayong gabi. At Lord, anumang mapakinggan namin ngayong gabi, O Lord, ito'y nagsasalita mo, Panginoon, na nagmula sa iyo. Salamat din, Lord Jesus, sa buhay ng bawat isa for always giving their time and effort, O God, upang makarating dito sa aming panambahan at mapapurihan ka at mapasalamatan ka. Thank you, Lord, for the victory and for the word of God. In Jesus' name, amen and amen. Amen. Tayo po'y magsiupo. At sabi mo sa katabi mo, magandang gabi sa'yo. At sabi mo ulit, na-miss kita. Amen. So, sino yung mga hindi pa nakaka-move on sa Sports Fest? Amen. Say hallelujah. Amen. Gusto pang maglaro ng volleyball. Amen. Bitin daw. Amen. Wala daw mga sumasakit na kasukasuan. Amen. Ready na ulit maglaro. Amen. So, okay. Next year na ulit yan. Gusto nyo ba? Sige. Sa holiday daw, holiday. Sa holiday daw ulit. Amen. So, ayan. At, ano sasabihin ko? Tayo po ay, ang pag-uusapan natin ngayong gabi ay may mga ni-reveal ang Lord ng mga characters sa Bible. Amen. But before we proceed to that moment, ay meron ba kayo naisip na character sa Bible na ay etong character na to, gusto ko siyang mangyari sa buhay ko or gusto ko yung ugali niya or kaya gusto ko yung character niya. Halimbawa, mahilig siyang mag-lead or kaya kagaya ni David na matapang kahit si Goliath ay napakalaki. Kaya may naisip ba kayo? Yung nakaisip na, say amen. Amen. Yung hindi pa nakakaisip, say hallelujah. Meron pa. Amen. So, isipin niyo muna. Sige, I'll give you time. Marami pa tayong time. Amen. So, dun po sa Bible, napakadaming characters. Amen. At naalala ko tuloy, nung nag-appreciation tayo last year, ay meron tayong ginawa kay Pastor Don tsaka Pastora Lani na if you are going to give her a name of a character in the Bible, yun ang ipapangalan niya sa'yo. So may na-receive ako na ang pangalan ko dahil si Deborah. Hindi ko siya kilala. Ikaw ba yun? Si Ate Echi ba yun? Mukhang sinearch din niya sa Google yun eh. Amen. At si Deborah, sabi ko, bakit si Deborah? Parang hindi ko gusto yung pangalan. Ay, Deborah daw. Pero kahit na, hindi ko gusto yung the way sabihin yung pangalan. So, pwede namang si Esther na lang, ayan, para Queen, ayan. O kaya naman si Ruth na lang, para maganda ang love life. Ano nga, Mabek? Masyadong mabait sa biyanan. Sobrang loyal sa biyanan. O kaya naman si Mary, loyal follower ni Jesus. Amen. Pero si Deborah po kasi ay isa siyang judge. Siya ay the only woman na naging judge nung time na lumalaban sila sa mga Canaanites. Amen. At she's also a warrior and a poet and prophetess. Amen. As well as singer and songwriter. So sabi ko, baka doon nakuha nung disciple ko yun kung bakit gusto niya Deborah yung hahalin tulad niya ako. Pero yung, sabi ko, oo nga, gusto ko yung character niya. Amen. Siya yung only female judge mentioned in the Bible. At ang role niya is leading the Israelites in a military campaign against the Canaanite general in Sisera. Ayan. So, trivia. Amen. Pero hindi po doon tayo, hindi po si Deborah ang pag-uusapan natin. So, meron tayong mga character na gusto kong i-share kung paano nila na-built yung kanilang foundation. Hindi sa mukha. Amen. So, first po ay si Joseph. Ayan. Si Joseph
the dreamer. So magkaiba po si Joseph na asawa ni Mary at si Joseph the dreamer. Si Joseph po siya ay kinaiinggitan ng kanyang mga kapatid. Kilala niyo naman si Joseph the dreamer, di ba? Amen. So si Joseph the dreamer ay mahal na mahal ng kanyang tatay na si Jacob at tinawag na Israel. Amen. At si Joseph po, dahil siya'y paboritong anak, ay pinanggawa pa ng tatay niya ng makulay na robe. Amen. Kaya talagang lalong pinag-initan siya ng mga kapatid niya. And dahil doon, binenta siya ng kanyang mga kapatid. Amen. Sa mga Midianite merchants. At dahil siya ay, pero alam niyo po, si Joseph, kahit siya ay binenta ng kanyang mga kapatid, ang ganda po nang nangyari sa buhay niya. Amen. At sabi nga dito sa Genesis 37:28, masahin po natin, "So when the Midianite merchants came by, his brothers pulled Joseph up out of the cistern and sold him for 20 shekels of silver to the Ishmaelites who took him to Egypt." Ayan. Kahit nga sinave pa siya ni Reuben, gusto siyang isave ni Reuben kasi sabi ni Reuben, hindi, ilagay na lang natin siya sa pit. Pero ang balak niya talaga ay isave, babalikan niya. Kaya lang, hindi niya na nabalikan. Pagbalik niya pala, wala na doon. Amen. Yung pala, binenta ng ibang kapatid. Amen. At ang ipinaalam na lang sa tatay nila ay nilapa ng hayop. At dinala na lang yung robe na may dugo. Pero hindi nila alam na siya pala ay napunta sa Egypt. Amen. So ano nangyari kay Joseph? Sabi dyan, ay si Joseph daw ay na-save pa from death. Bakit po? Dahil nga, di ba sana, iiwanan na lang siya ng mga kapatid niya doon, baka kung anong mangyari sa kanya. Pero sinave siya ng Lord. Amen. Siya ay ibinenta na lang ng kanyang mga kapatid. Amen. At pangalawa, nung siya ay napunta na sa Egypt, ay napunta siya sa kanyang master na si Potiphar. So si Potiphar po, yan yung asawa nung, kunyari, ni-rape daw siya. Ay, yung pinagtangka ang raping. Kung naaalala nyo. Amen. At habang nandun si Joseph, amen, ay sabi doon, tawag dito, pinagkatiwalaan siya ni Potiphar sa maraming bagay. Parang siya na yung naging mayordoma ng buong bahay. Ay, butcher pala ang tawag doon pag lalaki, ano? Ha? Mayordomo. Butcher. Butler pala. Pag butcher yung taga-katay pala. Sorry. Butler. Parang hindi nyo man lang ako kinurek. Amen. So, ginawa siyang butler. Amen. At sabi sa Genesis 39 verse 2, anong sabi ng scripture? Sabay-sabay nating basahin. "The Lord was with Joseph so that he prospered and he lived in the house of his Egyptian master." Imagine po ninyo, kayo ay ibinenta ng inyong mga kapatid, pero imbes na kayo ay sumuko at magpaka-down, ay ginawa nyo pa yung the best nyo. Amen. Ng pagkakataon na yan. Kung ako si Joseph at ako'y binenta ng ate ko, amen, mag-iiyak talaga ako. Amen. Hindi, baka hindi si ate lang yun, yung iba ko mga kapatid. Baka siya si Reuben. Amen. Isa-save niya ako. Amen. Hindi ko nga rin alam. Hindi ako sigurado. Amen. But then, sabi dito, "The Lord was with him, and he was prospered." Amen. Siya'y talaga'y pinagpala ng Panginoon, kahit siya ay nasa ibang lugar. Amen. Kahit hindi niya kasama ang kanyang mga kapatid at buong pamilya. Parang tayo dito, di ba?
Amen. Tayo mga OFW, malayo man tayo sa ating family. But the Lord prosper us. Amen. Gusto niyo ba yon ang prosperity? Amen. And third, sabi dito, Joseph was in prison. So eto na. Di ba nga sabi ko sa inyo, yung si Potiphar ay may asawa na type niya si Joseph. Kaya lang, ayaw naman sa kanya ni Joseph. Dahil alam niya at sa tingin niya ay mali yun. Dahil nga may asawa itong si Potiphar. May asawa yung asawa siya ni Potiphar. Ayan. So, dahil sa kanyang pagpupumiglas, ay ginawan pa siya ng kwento nitong wife ni Potiphar. At talagang pinilit niya na mapasama si Joseph. Amen. Kaya, siya ay nakulong. But then, eto na naman, si Lord, sabi dito, the Lord was with him, sabi sa Genesis 39:21-22. The Lord was with him, He showed him kindness and granted him favor in the eyes of the prison warden. So the warden put Joseph in charge of all those held in the prison, and he was made responsible for all that was done there. So, tayo po, nabe-bless tayo kapag ine-entrust tayo, di ba? Na-entrust tayo sa mga anumang bagay. Kahit siya ay nasa kulungan pa. Amen. Siya ay pinagkatiwalaan doon. Amen. So, blessing pa din, di ba? Amen. At fourth, sabi dito, nitong pag binasa niyo yung mga kasunod na chapter sa Genesis 40-41, ay may nakasama siya sa kulungan na cupbearer at saka yung, ano nga yung isa? Yung kasama niya? Baker. Di ba na-interpret niya yung dreams nila? So, itong si cupbearer ay nakalimutan na niya si Joseph kahit pa naging maganda yung yung naging maganda yung dream niya. Amen. At siya ipinabalik sa palasyo. Amen, ng king. Amen. Nakalimutan na siya. Pero meron palang perfect time. Sabi mo may perfect time. Amen. So then Pharaoh said to Joseph, since God has made all this known to you, there is no one so discerning and wise as you. You shall be in charge of my palace. So nung time na ito po kasi, bago ko po basahin yung full verse, ay si Pharaoh po yung nanaginip. At walang makapag-interpret nung kanyang panaginip. Amen. At praise God, itong si Joseph lang ang nakapag-interpret. Kaya, siya ang pinagkatiwalaan. So, Joseph he interpreted the dreams of Pharaoh and assigned to be the second in command of Egypt. Ayan. So, siya yung naging second in command. Imagine nyo yung pinakang hari, tapos kayo na yung kasunod. Yan, Vice President. Amen. Amen. Buti na lang, tayo, Vice President ng Amen. So, bilang siya ay in charge, amen, siya ang pinagkatiwalaan ni Pharaoh doon sa pagmamanage. At sabi pa nga niya, I will only with respect to the throne will I be greater than you. Yun lang yung pinakang kinaangat ng Pharaoh sa kanya. Pero lahat ay kontrolado niya. Amen. Gusto niyo ba yan? Yung ganong leadership. Amen. Pero alam niyo po, dito sa mga nangyari kay Joseph, maganda yung naging kahinatnan, di ba? Nadala pa niya yung family niya sa Egypt, na-save pa niya yung yung family niya from famine. Amen. At pinagpala din sila doon sa Egypt, kahit sila ay hindi totoong citizen doon. Kumbaga, di ba kapag ikaw ay ibang lahi, gagawin ka nilang alipin. Amen? Alam niyo po kung bakit? Kasi yung mindset ni Joseph iba. Amen?
He has great hope in God, for he know it was God who sent him to Egypt. Sabi po yan sa Genesis 45 verse 8. So sabay-sabay po nating basahin. 1, 2, 3. So then, it was not you who sent me here, but God. He made me father to Pharaoh, Lord of his entire household, and ruler of all Egypt. Amen. Kung si Joseph po ay hindi founded ni Lord, amen. Kung hindi siya founded kay Lord, amen. At yung mga pagsubok na yon, baka dun sa pinakang unang pagsubok pa lang, nag-fail na siya. Amen. But then, dito sa apat na ito, ay truly siya ay nag-pursue, nagkaroon siya ng hope kay Lord, kaya siya ay nagwagi. Amen. Gusto niyo bang magwagi? Amen. So, ang pangalawa namang character na ikukwento ko sa inyo, storytelling lang tayo ngayon, ay si Daniel, pamangkin po namin yun, si Daniel. Yan. So si Daniel naman ay napaka-faithful kay Lord. Amen. Sobrang faithful niya. At alam ko nakilala niyo rin siya. Amen. So friends niya ang mga roar, lion. Ayan. So si Daniel naman po, siya nung mga unang part doon sa pagbinasa niyo yung Daniel chapter 1, ang sabi doon, he was assigned to eat food and wine from the king's table. So syempre kapag king's table, anong nandun? Feast. Ano? Fish? Feast. Lechon belly daw. Amen. Favorite ni Mami yung spaghetti. Amen. Ano pa sa tingin niyo? Seafood daw. Ayan. Pag-usapang pagkain. Amen. Amen. So, syempre, kapag king's table, talagang yung mga pagkain dun makolesterol. Fresh daw, fresh. Oh, sige, fresh. Pero may matasang calorie. Yan. Amen. So, titimbangin muna. But then, Daniel refused to take those food and wine. Amen. He doesn't want to defile himself. Yun ang pagkakasabi sa word. Amen. At instead na kumain siya doon, ay talagang sinabi niya na, bring us vegetables and fruits. Yan. Kaya nyo ba yon? Yung may makikita kang lechon, tapos ang kakainin mo prutas. Diet. Amen. Siguro pag may may nararamdaman ka na at kailangan bawal sa'yo, saka mo lang kakainin yung hindi masarap. Amen. But then, grabe yung discipline niya. Amen. At talagang sabi niya, in 10 days, makikita mo yung resulta. Amen. Sige nga, challenge tayo. Amen. At talagang totoo yung nangyari sa kanyang siya ay hindi siya nagkaroon ng glow up. Pero siya ay naging look healthier and better nourished than any man. So, doon daw sa lahat ng mga kasama niya, ay sila ay mas mukhang malusog at glowy ang skin. Yeah. Dahil sabi dito, at the end of 10 days, they look healthier and better nourished than any of the young man who ate the royal food. Kaya pala yung mga king matataba. Hindi joke. Amen. So, ayun po. So, nung si Daniel ay nandoon, ay talagang siya ay naging disciplined. Amen. At naging maganda naman ang resulta. Yan. Pangalawa, ay noong si King Nebuchadnezzar ay nagkaroon ng panaginip. Ayan na naman yung panaginip. Parang yung Pharaoh doon sa Egypt. Ito may dream na naman. So hindi nyo ba na-realize yung mga leader dati sa Bible, lagi sila nananaginip. Pero hindi nila alam ang ibig sabihin. Amen. Ayan. So dito naman, ay may threat.
Bakit? When he is already facing death, bakit? Lahat ng mga propeta, lahat ng mga may alam sa pag-interpret ng dreams ay talagang tinetest ng king. At sabi, kapag hindi mo nasabi kung ano yung dream ko, papatayin. Amen. Baka patawag kayo mamaya. Tanungin kayo, ano yung dream? Amen. But then po, dahil si Daniel nga ay kasama niya si Lord, ay na-vision niya ito. Amen. And he interpreted the dream. Amen. Kaya ang naging result, siya ay nagkaroon ng he was placed to a high position. Ayan, promoted na naman. Amen. Sabi dito, then the king placed Daniel in a high position and lavished many gifts on him. He made him ruler over the entire province of Babylon and placed him in charge of all these wise men. But then, alam niyo naman, minsan may mga naiinggit. So, ayan na, yung mga nainggit sa kanya. At bakit ba laging siya ang pinapaboran? So, gumawa sila ng rule na kailangan ay i-worship ang king. Amen. Kaya siya ay napunta sa lions den. Sinurkat yung story. Amen. So, yun yung nangyari. Hindi siya nag-obey na i-worship yun dahil alam niya kung sino ang tunay na kanyang pupurihin at sasambahin, kundi ang Panginoong Diyos lamang. Amen. Kaya naman, nung siya ay dinala sa lions den, ay may pinadala ang Lord na angels at pinashot ang lahat ng lion's mouth at pinagpala si Daniel. At sabi pa nga doon nung king talagang kailangan papurihan yung Diyos ni Daniel. Amen. Dahil nakita niya yung amazing move ng Lord sa buhay niya. Imagine nyo, nilagay kayo sa loob ilagay nga lang kayo sa kulungan ng tigre, tingnan ko lang kung kayo ay, yung mga safari nga, naka-cage ka rin, di ba? Para hindi ka yung palang naririnig mo o nakikita mo palang pag pumunta kayo dito sa mga zoo, natatakot na kayo. Amen. But then, hindi na daw sa pastor na daw tayo, wag na daw tayo sa pari. All joke. Last mo na yan. Amen. So sabi dito ay may anong tawag dito? Hindi natakot si Daniel. Amen. Wala siyang takot dahil ang pananampalataya niya ay nasa Panginoong Diyos. Amen. Sabi dito sa Daniel 6 verse 23, the king was overjoyed and gave orders to lift Daniel out of the den. And when Daniel was lifted from the den, no wound was found in him because he has trusted in his God. Ayan. May trust si Daniel kay Lord. Amen. So, ba't ba ako napunta sa mga characters na ito? Sabi sa Luke 6:48, they are like a man building a house who dug down deep and laid the foundation on rock. When a flood came, the torrent struck that house but could not shake it because it was well built. So sa tingin nyo ba, itong dalawang characters na minention ko, they dug down deep and laid foundation on a rock. Ang haba kasi nung tanong. Sa tingin nyo ba, yung kanilang pananampalataya sa Lord, yung kanilang pinanghahawakan ay ang Panginoon lamang? Amen. Kaya nung mga times na meron silang testings, may challenges sila, may trials sila, they never gave up. And amongst all the characters in the Bible, they all have unique stories. Sa lahat po ng mga characters sa Biblia, napakadami pong story. May kanya-kanya sila. Parang tayo, di ba, may kanya-kanya tayong buhay, may kanya-kanya tayong testimonya. Even the disciples of Jesus, si Paul, amen, marami silang pinagdaanan. But then they never gave up. Amen. But alam nyo po, one thing I realize ay itong mga characters sa Bible na ito, when they have testings and trials, kapag nalagpasan nila yon,
Anong nakukuha nila? Anong napapala nila? Victory, promotion, ano pa? Blessings, amen. They got the good benefits, amen. Yung reward, amen. Hallelujah. Sino gusto ng reward? Say amen. Ay, kailangan maging fair muna yung inyong foundation. Amen. And alam niyo po, there's only one man that I know na nung nagkaroon siya ng testings, trials, and sacrifice, ay tayo ang nag-benefit. Sino yun? Ang bilis nyo namang mahulaan. Amen. Si Jesus po. Kaya siya ang talagang our great firm foundation. Amen. So, bumaba siya dito sa lupa. He was born in a manger and lived as a son of a carpenter. He was mocked for his status in life. Amen. Kung makikita nyo po yun sa Bible, amen. Sabi doon, isn't this carpenter? Isn't this the carpenter? Carpentero daw ba siya? Siya daw ba yung carpentero? Amen. Isn't this Mary's son and the brother of James, Joseph, Judas, and Simon? Aren't his sisters here with us? And they took offense at him. So talagang minak nila si Jesus. Sinong maniniwala sa kanya? Mahirap lang siya. Karpintero lang ang tatay niya at ang pamilya niya. Amen. But then tinanggap ni Jesus yan. Amen. At ang naging benefit nito sa atin, even he was mocked, even he was insulted, amen, he still shared his wisdom to us. Amen. Naalala nyo ba nung binasa niya yung scroll, yung lagi nating binabasang Luke 4:18 to 19, na binasa niya yung scroll na Isaiah 60, dun yun galing. Imagine nyo, anak ng karpentero marunong magbasa. Noong mga panahon naman, wala namang, anong tawag dito? Wala namang sasabihin mong, yung pag-aaral, yung edukasyon ay pangmayaman lang. Amen. But then, marunong siyang mag-explain. At ano pa, yung mga amazing parables niya. Amen. Yung mga amazing na words na sinasabi ni Jesus. Sino nag-benefit nun? Hindi naman siya, tayo. Tayo yung nagka-reward dun sa word na yon. Amen. Amen. Ano pa? He was insulted from eating with poor and sinners. So, sinita na naman siya. Sabi niya, bakit ka nakikisalamuha sa mga mahihirap at makasalanan? Amen. Sabi nga dun sa Luke 5:30, basahin po natin. But the Pharisees and the teachers of the law who belonged to their sect complained to his disciple, "Why do you eat and drink with tax collectors and sinners?" Amen. Kasi nga po si Jesus, He came for us sinners. Amen. To forgive us from our sins. Amen. Noong unang panahon, kahit naman ngayon, we are always condemned. We are always told na, makasalanan ka. Ayaw ko i-follow up yan kasi hindi mabait. Ayaw ko yung invite sa church kasi hindi naman siya karapat-dapat doon. Amen. Ayaw ko siya isama kasi hindi yan sasama sa akin kasi mas gusto niyan yung party-party. Amen. But then, si Jesus iba yung tingin niya. Nakikita niya yung heart ng bawat isa. That if you repent, He will forgive you. Amen. From the bottom of your heart. Amen. Sabi nga niya, ang isang doktor ay hindi pumupunta para sa mga walang sakit, kundi sa mga may sakit. Amen. So He came for sinners. Amen. At sino na naman nag-benefit doon? Tayo na naman. Hindi naman siya. Amen.
Kahit siya yung nainsulto, kahit siya yung namak. Amen. At siya ay napunish from sin that he did not commit. At anong naging result nito? Healing from sickness and disease. Sabi nga sa Isaiah 53:5, favorite verse din ito ng mga nagdi-declare ng healing. But he was pierced for our transgressions, he was crushed for our iniquities. The punishment that brought us peace was on him, and by his wounds we are healed. Sino na naman nag-benefit dito? Tayo. Amen. No more sickness and disease. Amen. He even died on the cross for the sake of everyone. Sabi sa John 3:16, sige nga, recite natin, 1, 2, 3. Ay, may coffee ah. Meron pala kayong binabasa. Akala ko, ulit daw. Hindi, okay na yun. Sige. Amen. So, He died on the cross for us, for our eternal life. Amen. So, yung pagkakamatay niya sa krus at muli niyang pagkabuhay ay para sa ating buhay na walang hanggan. Sino naman nag-benefit? Ay, ang hina. Sino nag-benefit ng eternal life? Sino nag-benefit doon sa eternal life? Tayong lahat. Amen. Kaya, siya ang masasabi nating He should be our firm foundation. Amen. For His love to us is undeniable. Yung pagmamahal niya na ang concern ay tayo. Amen. Tayo ang nag-benefit. Amen. 1 Corinthians 13:13. Sabi dyan, and now these three remain, faith, hope, and love, but the greatest of this is love. No, wala. Ayan. So, doon sa mga characters na sinabi ko kanina, si Daniel, meron siyang faith. Si Joseph, meron siyang hope. At si Jesus, meron siyang love na hindi mo mako-compare kahit kanino. Amen. Kaya mo bang mamatay, magpakapako sa krus dyan sa katabi mo? O yan, patingin si Ate Ruby kay Kuya Jet. Yung ang pag may kinuha lang sa yung ballpen, nagagalit ka na. Noon yun, ayan. Ngayon na, hindi ka na nagagalit. Oo, very good. Dinadalawa pa daw niya yung ballpen. Amen. Praise the Lord. So, kapag yung love ni Jesus nasa atin, yung love natin ay ganun din tayo magiging mapagmahal. Amen. So, bakit ko ba ini-emphasize itong love? Mamaya, wait lang. Sabi sa Luke 6:47, kadalasan nating sinasambit na nagtitiwala tayo sa Diyos, nagmamahal tayo kay Lord. Pero kapag dumating na yung bagyo, yung unos, yung mga bagay na hindi natin inaasahang, yung mga pagsubok na nararanasan natin, sometimes, may mga tao, hindi ko sinabing nandito sa church, may mga tao na nagtatampo kay Lord. Lalayo sa Lord, kakalimutan na lang yung magandang pangako ng Diyos sa buhay niya. At mas pipiliin yung mas madaling way. Pero wala nang pinakamadaling way, kundi si Jesus lang. Amen. Bakit? Sabi sa 47 ng Luke 6, I will show you what it's like when someone comes to me, listen to my teaching, and then follows it. Ang clear po ng word ni Lord. Amen. You can only be founded upon solid rock if you have Jesus as your firm foundation.
Bakit po? You will not be shaken if you listen to His word and follows it. Amen. Kapag may salita ka ba ng Lord, mababago ba yung isip mo? Lord, sabi mo, ito yung gagawin mo sa buhay ko. Masya-shaken ka pa ba? Hindi, di ba? Kasi yung firm foundation mo ay nasa word ng Lord. Amen. So ask yourself ngayon, di ba sabi ko sa inyo kanina, isipin niyo yung character na gusto nyong maging. Yung, hindi naman gusto nyong maging, pero yung gusto nyo yung character niya. Yung pagiging faithful niya sa Lord, ganon. Amen. Kaya nyo din bang sundin yun? Amen. Kaya nyo bang maging kagaya ni Daniel na dahil pinapapurihan ng Diyos, hindi siya natakot na ilagay doon sa dens of lions den. Lions din sila talaga. Nanggagaya, lions din. At sila, at si Joseph, na kahit binenta siya sa mga Egyptian at kung ano nung slavery ang naranasan niya, he still trust and hope in the Lord. Amen. Amen. Ayan. So yun na po yun. Amen. At gusto ko lang pong i-share yung aking testimony for tonight. At habang sinusulat ko ito, ako'y naluluha. Buti wala si Maxwell kanina sa office. So ako'y nag-iiyak doon. Nag-field kasi siya kanina, so wala siya doon. Hindi niya na-witness yung aking pagluha-luha sa office. Amen. So, this year po kasi, ang daming nangyari sa... Hindi po nagsisimula, naiyak na ako. This year po kasi, ang daming nangyari sa buhay namin, sa buhay ko. Hindi pa nangangalahati ang taon. Actually, prinactice ko to kanina para hindi ako naiyak, pero naiyak pa rin ako. So, nawala si Ate Gege. Umuwi si Jobel. Nawala yung brother-in-law ko, si Kuya Tops. At ngayon may nagpapaalam na naman akong disciple na uuwi na sa Pilipinas for good. Huwag kayo maglingunan. Malalaman nyo din yun. At bukod doon, may mga personal din akong mga challenges. May tumulong sa akin. Nung mawala po si Ate Gege, na-feel relieve ako. Yung kasing paghihirap niya, makakapahinga na siya doon. Pero in the back of my mind, bilang discipler niya, tatanong ako sa Lord. Pero hindi ko siya kine-question. I'm just asking kung ano ba yung kulang. Baka kulang lang ako sa baka kailangan ko hindi ko ba mas sinipagan sa pag-follow up, sa pag-disciple sa Kanya. Yung nagigilty ako na baka may kulang na hindi ko na naturo. Kahit memorya na niya yung for spiritual truths. Amen. I'm asking myself, ano ba yung pagkukulang ko? I also ask myself, dapat ba, baka
dapat mas sinipagan kong mag-pray. Mas inalalayan ko pa siya sa pananampalataya niya. But then, hindi ko po alam hanggang ngayon sagot. Then recently po, yun nga, yung kapatid ni Mark na wala na rin. Sabi ko, Lord, yun naman, parang sabi ko, kulang ba ako sa pag-share fully? Hindi ko alam. Siyempre, hindi naman natin alam. But, yun nga, sabi ko, parang ang bilis naman. Ang dami pa naming plano na gusto pa namin siyang mawin. Gusto pa namin na makapag-share sa family ni Mark. Amen. At yun nga nangyari yun. But alam ko na all things work together for good. At pinagkakatiwalaan ko ang Diyos. Nagtitiwala ako na kapag si Lord ang sandigan ko, magiging matibay ako. And praise God, sabi ko, at least, kahit papano, si Kuya, napag-pray pa namin yun. At nagalit pa siya kay Mark nung sabi niya, ba't mo paginising? Kasi madaling araw yun, mga 2:30. Nasa ospital sila. At alam ko na kumilos ang Diyos sa buhay niya that time. Nung hindi pa tayo Christian, lalo tayo mga OFW, we keep on fighting and surviving because of the love we have for our family and our loved ones. Tama po ba? Kaya ka nandito sa UAE para sa mahal mo sa buhay. At mabigyan sila ng mas magandang buhay. Hindi ka naman pumunta dito para mag-leisure lang eh. Sabi mo lang yun sa immigration. Pero ang totoo, gusto mong mabigyan ng magandang buhay ang pamilya mo. At natitiis mo na hindi sila makita, hindi sila makasama because you are rooting out with that person. Sabi nga dun sa commercial ng Nescafe, para kanino ka bumabangon? Amen. Ha? Nescafe. Sa kape. Kasi kailangan magtimpla ng kape. Amen. Pero niyo po, minsan, paano kung nawala yung tao na niro-root out mo? Yung doon ka hindi depende, yung parang doon mo sino-source out kung bakit ka masipag magtrabaho, bakit ka motivated, bakit ka encouraged, ay dahil para sa mga anak ko, para sa magulang ko, para sa asawa ko. Amen. Paano kung yung mga taong yun mawala? Di ko naman sinasabing mamatay or anything, pero yung hindi maging okay yung relationship, maghiwalay kayo, ganyan. Di ba parang ang iisipin mo na lang is, wala na, finish na. Wala ka nang nire-root out. Wala ka nang look forward. Kasi wala na siya. Hindi mo nakasama. Amen. So yung taong yun, doon nakadepende yung pagtitiis mo, yung paghihirap mo. But then, if only we will root our life to God, yung firm foundation natin ay na kay Jesus. Yung pagpapagal, pagtitiis, yung sacrifices because of our love to Jesus. Amen. Di ba mas maganda yun? Kaya tayo nakakapagmahal. Yung firm foundation natin is Jesus. And one thing is for sure, yung love ng Lord na hindi nababago, anumang pagsubok ang dumaan sa'yo, hindi ka mahihirapan. Hindi ka matitibag kasi ang pundasyon mo ay ang Panginoong Jesus. Walang makakasira, walang makakatibag at walang makakapagpaguho. Amen. Kaya sabihin mo, love lang. Amen. So awitan natin ng Lord.